Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa. Right? Thank you very much po. So topic natin yan po today's video, Inday Sara at Digong nalalagasan na ng kakampi dyan sa politika. Yan guys, yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon. So kung maalala nyo guys, nung unang pumutok ang balitang confidential fund na binusisi ng Makabayan Black. So nung time na yon lahat halos kakampi niya, lalo na sa Kongreso. Kakampi lahat ni BP Sara. So yung Makabayan Black noon, parang nakakaawang tignan. Kung maalala nyo rin, ito yung unang hearing guys, kung saan nagsimula ang lahat kung paano yung confidential fund ay ayaw pag-usapan ng mga kongresista, lalo na ito si BP Sara, at ito yung nag-walkout pa. So makita natin dito, unang-una nag-lead dito sa mga congressman na to, itong si Sandro Marcos, anak ni BBM. So ang sabi niya, dahil sa parliamentary courtesy, hindi na dapat busisihin si Inday Sara at kailangan nang i-approve yung kanyang budget dun sa Kongreso. So dahil dyan, nagbotohan sila, mga 21 na congressmen, tapos tatatlo lang ang Makabayan Black na sumasalungat o hindi bumoto. So sila Franz Castro, Raul Manuel at si Arlen Rosas. So makita nyo dito sa video na to, ipapakita natin yung unang-unang video kung saan talaga lahat parang walang pakialam itong si BP Sara dahil alam niya kakampi niya na. So nandito na guys, bigay ko muna sa inyo yung naunang video kung saan pumutok at nagumpisa ng problema ni Inday Sara. Right? So dito, pasok, Recognize the Congress. Senior Deputy Majority Leader Sandro Yes, Marcos. in line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the I Office of the object. Vice President. I object, We have a Madam motion Chair. duly seconded. We have a motion duly seconded for the termination of the budget of the presentation of the We Office of the Vice object, President. Madam Chair. We have we a object. motion for the objection. The chair now calls for the division of the House. Those who are in favor for the motion to terminate the discussion for the Office of the Vice President, please raise your hands. Secretariat is requested to please count the votes. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion. The chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Madam Chair, may we have a manifestation? Let us May I proceed. have a manifestation, This chair, Madam Chair? would like to turn over to Senior Vice Chair Estela Quinto. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair? Madam Chair, we have already suspended, we have terminated the presentation and the Point of order, Madam Chair. May I explain my vote? Why I would like I do not like that the budget hearing of the Office of the Vice President be terminated. I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no? with all due respect, this representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the I Committee on object, Madam Chair. Appropriations. So, And the can I budget have the floor, presentation Madam has already Chair? been terminated. So we would like to So, Madam request Chair, hindi Her natin Honor ito to submit the inaasahan. presentation. Madam Chair, yung ganitong And once again, proceedings. this budget briefing is At meron suspended. po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million.
At sinabi naman sa statement ni Vice President Duterte na mag-explain. So, Madam Chair, I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President at kung saan And guys, napanood nyo, di ba? Talaga naman parang nakakaawa dito ang Makabayan Black. At lahat talaga kakampi, di ba? Kahit nag-o-object siya, pinatayin pa ng mic. Pinatayin ng mic para hindi na nga mapag-usapan nitong confidential fund. So, fast forward guys, nagulat na lang tayo, di ba? Nung nakita nyo dyan sa hearing na yon, yung naka-blue doon, ano yun, taga Davao yun, mamaya papakita ko mismo yung picture niya. Pero yung pinaka-chairman ng committee na yan, yung appropriation na ng hearing na yan, itong si Stella Kimbo, na congresswoman ng Marikina. So, yan ang mga unang talagang nagtanggol kay Inday Sara. Pero kalaunan, dahil nagigipit na siya at hindi nga na talaga may pagtanggol itong si Inday Sara, at noong nagkaroon na ng hearing ulit sa Kongreso, ito na yung sinabi, yung pinakahuling sinabi ni Stella Kimbo, kung saan ay dito nakita natin na nag-back out na siya kay Inday Sara para maging defender niya. Kasi nga, nasusukol na sila at talagang hindi na madepensa. Ang sabi niya dito, kasi nga, ginastos yung 125 million sa loob ng 19 days, di ba guys? Siya nang pumutok. Sabi ni Stella Kimbo dito, ang totoo po ay nagulat din ako na nung nabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA, sabi niya. At tinignan ko po ang iba't ibang mga reports. So, pero hindi po ito ginastos sa loob ng 19 days, kundi sa 11 days. So, yun, lalong na-shock ang buong Kongreso at ng taong bayan. So, ito na yung pinakahuling statement ni Stella Kimbo para ipagtanggol itong si Inday Sara. So, pagkatapos niyan, fast forward nga guys, naglabas na yun, nung tinanggalan na ng confidential file itong si Inday Sara at binatikos niya na yung buong Kongreso. At ito, nagbigay na ng suporta yung mga Davao lawmakers. Ito guys, itong si Davao de Oro Representative Maricar Zamora. So yan guys, kung mapansin nyo kanina sa video, ito yung naka-blue na nag-preside ng hearing. Talagang nakita nyo, di ba, todo tanggol kay Sara, ayaw nang papormahin nitong sila Franz Castro, at ito rin ang nagpatay ng mic. Pinatayin talaga ng mic para hindi na nga makapagsalita. So yun guys, 4 na Davao lawmakers na kaalyado ni Sara na nalagasan. Ito, sumusuporta ito. Basahin lang natin yung kanyang sinasabi. Sabi niya, hindi man tayo perpekto bilang institusyon, ngunit batid ko ang dedikasyon ng 19th Congress na mapabilis ang pagpasa ng mga prioridad na batas para mapadali ang progreso at lapit sa mga serbisyo ng gobyerno upang maraming Pilipino ang makikinabang. So yan ang talagang nagtatanggol nun kay Sara, at ngayon wala na.
na kay Martin Romualdez na nanindigan na sila. Dahil dito guys, tinanggal na nga yung 650 million ni Sara at inilipat sa mga Philippine Coast Guard na dapat talaga na maganda naman ang layunin. At sa National Security, DICT yan. Ito na yon. At sumunod itong si Davao Oriental Representative Chino Almario. At sumunod itong si Davao del Norte Aldo Duhali at si Davao del Sur Representative John Tracy Cagas. Yan guys, lahat to taga Davao to. Kaalyado ni Sara. Bumaliktad na. Naragas na to kay Inday at kay Digong. So, sinusuportahan na nila ngayon yung mismong gobyerno, siyempre, di ba? Dahil dito kasi guys, binakbakan na nga itong ni Duterte na sinasabi niya na pinaka-corrupt ang Congress sa institusyon ng gobyerno, di ba? Kaya yan, naglabas sila ng suporta kay Martin Romualdez. At sunod itong mga 16 na congressman to guys. Iba-iba to. Province ng Bohol, TUCP Party List, so ako Bisaya Party List, mga party list na to guys yan. Ilalagay natin dyan. Pirmado nila yan. John Garcia, so lahat yan, 16 ng Bohol, ng Cebu, ng district ng ngayon, alas Cebu guys, sa tsaka ng province ng Bohol, itong si Honorable Christine Alexi Tuto. So nakita nyo guys, lagas na, ang dami ng nalagasan. At sumunod dyan, yung mismong statement ng support for Martin Romualdez, yan na yun. Yung we the District Congressman of Eastern Visayas were expressed unwavering support to Speaker Martin Romualdez and his exceptional leadership to the House of Representatives. Nakita nyo guys, ang dami nito. So, sumunod dyan itong si Manix Delipe rin, guys, majority leader na talagang sumuporta rin kay Martin Romualdez na iniwan at naninindigan sa House of Representatives. The House takes any threat. Dito guys, ito na yung tinret. Itong binantaan na ni Duterte, itong si Franz Castro. Napapatayin siya. So ngayon, sinuportahan nga nitong si Manix Delipe na sabi niya dito, the House takes any threat to its member seriously, giving death threats to an incumbent national legislation is very serious. You don't issue death threat to sitting congressman. I think the House will be united to stop all these statements that are not really needed to be issued by any person. So yun guys, dito sinuportahan lang ito si Franz Castro na huwag kang magbanta, sabi. Kinokondemn nila ang pagbabanta na kahit na isang congressman para patayin o i-death threat, di ba? Sinusuportahan. So kinokondemn na. So ngayon bumaliktad na. Kung kanina sa video guys, walang kumakampi sa Makabayan Block. Ngayon sa kanila na yung suporta. At sumunod na nakita natin itong si Cavite Representative Jolo Revilla. So alam niyo naman guys, medyo kilalang pamilya yan at anak ni Bong Revilla. Ang sabi niya, the leadership of Speaker Martin Romualdez is a leadership founded in integrity and transparency. And this is the reason why the House of Representatives has been productive in providing legislation which will truly benefit all Filipino. Si Jolo Revilla guys. So ibig sabihin ba nito? Parang may naamin tayo dito guys. Itong si Bong Revilla, di ba, sa Senado naman, mukhang kay Martin Romualdez at kay BBM nakakampi. Hindi na kay Sara at kay Digong. So alam naman natin na makasara din to, makadigong din to. Pero this time, wala na guys. Talagang, ito naamoy na natin, si Bong Revilla mukhang susuporta talaga sa Congress. Diyan mayayari lalo si Digong. At ang pinakahuli guys, itong pinakahuli na lagas, sa mismong PDP, laban na partido ni Pangulong Duterte, itong si lawyer Melvin Matibag as resigned as Secretary General and member of the PDP Laban party chaired by President Rodrigo
Duterte. Ito guys, mataas na pwesto to. Secretary General ng PDP. So kung maalala nyo itong si Melvin Matibag, ito yung humiwalay kila Coco Pimentel at kay Manny Pacquiao na ito yung nakipaglaban na sila daw ang lehitimong partido ng PDP na alam naman natin nagsimula ang PDP kay Coco Pimentel sa kanyang tatay si Aquilino Pimentel. Pero yun na nga, nagkatalo-talo sila pagdating ng election, nahati ang PDP na yan. Yung Pacquiao faction o Coco Pimentel faction at yung kay Cusi at kay Melvin Matibag. So nakita nyo guys, di ba? Kasi ang asawa nitong si Melvin guys, congresswoman din ng Laguna. So dahil nga itong si Duterte, tirada ng tirada dito sa mga congressman, binanatan ng binanatan, mga corrupt kayo, sabi niya. Hanggang ngayon patuloy pa rin. So nasasaktan din sila. Kaya ngayon, nag-resign na itong si Melvin Matibag. So nakita nyo, sa dami ng mga congressman na yan, humihiwalay na o nalalagasan na. Kakampi lahat yan ni Duterte dati, di ba? Kaya nga sabi ng isang congressman na nung panahon niya, sinuportahan namin yung si Duterte. Lahat ng gusto niya, sinuportahan namin. Pero ngayon, bakit iba na yung tingin sa amin? Sabi ni Manix Delipe, di ba? Kaya sumusuporta kami kay Romualdez. So, nalalagasan na. Alam naman natin guys, nung nakaraang eleksyon, nakita natin yan 2022. Importante yung mga congressman. Kasi may local district yan, di ba? Sa buong Pilipinas yan. Kaya sila kung pag sinuportahan ka, panalo ka. Ganun na nangyari sa unit team. Halos lahat yan, sinuportahan itong si BBM at si Inday Sara. At ngayon, unti-unti nang nalalagasan, si Digong at saka si Inday Sara. Tatagal kaya ito. At sa susunod na araw, marami pa mag-withdraw ng suporta dyan kay Inday Sara at kay Digong. At patuloy ang kanilang paghina, nalalagasan na ng lakas, ng puwersa, ng kapangyarihan. Kasi mas makapangyarihan itong congressman o kongreso guys kesa kay BP Sara. Siguro sa rango, siyempre pangalawang mataas siya. Pero sa totoo lang, ang kapangyarihan at pera nandyan sa kongreso kay Martin Romualdez. So tingin natin, marami pang mag-withdraw ng support at aalis na. Kasi maraming member yung PDP na yun, di ba? Aalis na yan, hihina ng hihina itong si Inday Sara at si Digong Duterte. Napaka-importante yan guys, lalo na sa election, right? So hanggang dito na lamang po, mga susunod kong vlog. Thank you very much.